Hello guys, welcome. Ngayon ang i-review naman natin itong X-Tech EX470 True RMS Multimeter. So, sa EX400 series, meron silang 6 na model. Meron yung 10, 11, 20, 30, 50. Saka ito yung 70. So, meron tong 12 functions. Ayan, ito yung box nya. So, meron na rin ito temperature. Then, meron pa tong isang special features o special functions na pag-uusapan natin mamaya. So, bubuksan na natin. Ayan. So, ito yung battery. Then, meron na rin siyang yung pangsabit. Yung nga lang hindi magnetic. So, pwede mo siyang isabit. Then, meron itong key-type thermometer temperature probe. Ayan. Then, ito yung manual niya. So, may manual siya naka-CD pa. Then, meron din siyang manual na papel. Ayan. So, detalyado yung manual nito. May mga drawings na rin siya kung paano gamitin. Then, meron siyang libre nito. Brochure ng mga ibang equipments na meron sila o ibang tester. Then, ito yung free niya na test leads. So, ang test leads niya is rated 10 amps. Then, cut 3 1000 volts, cut 4 600 volts. Then, meron na rin siyang cover sa dulo, yung sa tip. Tapos matulis na rin siya. Ayan, bubuksan natin. Ayan. Actually, maganda rin na rin yung test leads niya. Wala siyang brand. Ayan, wala siyang tatak. Wala siyang pangalan ng brand niya. Pero, gauge 18 yung cable niya. Ayan. So, malambot din naman. Tsaka maganda yung design ng test leads. Then, ito na yung tester natin. So, ito na yung meter. So, meron din siyang rubber case o bumper. Yan. So, nakabalot siya. Then, meron din siyang kickstand. Ang kagandahan ng kickstand nito, maraming position yung angle niya. So, pwedeng higang-higa, ganyan. So, pwedeng medyo tayo, ayan. So, maganda yung design niya. Then, yung rubber niya, nakapaikot lang siya, pero yung integrated niya na test lead holder, naka-integrate mismo doon sa likod, sa kaha mismo niya. Diyan yung ito, stand, nakadikit din to sa kaha. So, yung bali yung rubber niya dito sa gilid lang. Parang bumper lang siya. So, overall, pag tiningnan mo naman yung multimeter, maganda yung pagkagawa, maganda yung plastic, maganda yung writings niya, malinaw. Ayan. Sa switch. Ayan. Maganda din yung tunog. Yung sa input jack niya,
ito sa baba. So 20 amps para sa current. So microamp saka milliamp para sa current. Ito yung common. Then yung volts, resistor, yan, capacitor. So dito yon pinakadulo. Yan. So almost 12 o'clock yung ano niya, switch off niya. So sagad natin dito sa kaliwa. Yung sa kaliwa niya is microamp. So yung ranges nila dito is microamp. Then sunod is milliamp. Sunod is amp. Then off. Then kanan ng off is volts. So ang kagandahan niya, ang default niya is volt DC. Ayan. So yan yung kagandahan yan. Pag switch mo agad ng volts, DC na agad. So isi-select mo lang siya kung gusto mo ng AC. So pag off, pag on mo, DC agad yan. Then meron din siyang backlight. Ayan. So meron siyang 6 na LED, yung pinaka backlight niya. Ayan. Next is yung ohms, diode mode, saka continuity and buzzer. Next is capacitance. Then hertz and duty cycle. Then key type niya sa temperature with Fahrenheit. So isa is degree Celsius. Then meron din siya dito Fahrenheit saka degree Celsius din yan. So mamaya pag-usapan natin yan kung bakit dalawa yan. So sa volts nito, ang maximum niya sa DC volts is 1000 volts. Then ang maximum niya sa AC volts is 750 volts. So mataas na rin. So sa current naman niya is 20 amps maximum. Sa resistance naman niya is 40 mega ohms. Then sa capacitance niya is 100 UF. So yun lang yung mababa siya. Tapos may temperature. Then meron din siyang hertz saka yung duty cycle. So ngayon ititest natin dito sa mahiwagang box natin. Ayan. So ito yung common. Ito yung pang resistor. So sa resistor muna tayo. Ayan. Sa 0.4 ohms. So ang reading niya is 0.8. Next 0.5. Reading niya is 0.6. So balikan natin itong 0.4. So 0.4 ang basa niya. Then sa 0.5 babagal lang siya pala magbasa. Ayan 0.5. So okay. Next 7.3. Ayan, 7.5, 0.4. Next, 20 ohms. Ayan, 20.21. So, sunod, 1K. Ito, 1K. Ayan, 1K. Sarado.
Next, 2.7K. Ang basa niya is 2.68. So, okay yan. Next, 47. Ayan, 46.7K. So, pasok din. Then, 1K. 110K. Ayan, 110K. So, accurate. Then, 7.8 mega ohms. Ayan, 7.8 mega ohms. 7.7. So, pasok yan. 3.3. DT.3, 33. Ayan, 31. So, okay lang yan. Next, diode mode tayo. So, pag diode mode, select mo lang to sa red LED. Okay. Sa red LED, hindi siya nagbabasa ng LED. Okay. Din green. Din blue. Okay. So, hindi siya pwede pang test na LED. Bagsak siya sa LED. Sa diode tayo mismo. Ngayon, single diode. Ayan, basa naman yung single diode. Sunod, double diode. Ayun, hindi siya nagbabasa. Single diode lang ang kaya niya. So, ngayon, punta tayo ng capacitance. So, 115 picofarad. So, auto range yan. Then, 10 UF. 10 nanofarad. Ayan, 10 nanofarad. 9.99. So, pasok. 0.22 UF. So, 0.22 UF. So, 217. So, lalabas na 0.22 din yan. So, almost there. So, 47 UF. So, 465. So, pag naround off mo siya, 0.46. So, 47 na lang. Konting-konti na lang. So, 1 UF. Ayan. 1 UF. 0.99. 3.3 UF. 3.6. Parehas lang ng basa ng mga tinis natin dito. So, 10 UF. Ayan, 10.9. 100 UF. Ayun. So, hindi niya kayang basahin yung 100 UF natin kasi ang maximum lang niya is 100 UF lang din. So, baka yung pang test natin sumobra. So, hindi na talaga mababasa pag sumobra yun doon. So, hanggang doon lang siya. So, ngayon, iti-test natin sa DC volts. Ngayon, ikukumpara natin siya dito sa Fluke. 87 natin kung hanggang saan yung voltahe niya, kung kakayanin. Ayan, sandan natin. Ayan, sandan natin. So, volts, automatic DC yan. Ayan, 18 volts. 23 volts. 27 volts. So, 26.98. So, dikit lang ang laban niya. So, 30.98. So, parehong-pareho sila ng reading. 35.97
7, so 0.96 siya. So 41, so 0.41. So kagandahan nito, mas marami siyang display. So may digit pa siyang isa. So ito 41.04 siya, 0.4104. So ano yun, mas mataas yung digit niya. Next 47, taasan pa natin. 56, 58, yan 58 din. 67, 79, ayan 84.1. Perfect siya sa voltahe. Sa DC, parehong-pareho sila ng fluke. So maganda siya sa ano, maganda siya sa voltage, accurate siya. So ngayon i-test natin tong temperature niya. Ayan. So positive, ganyan. So ayan, nagbabasa ng 28. So sa continuity, testing natin yung ano niya, yung buzzer niya. Ito muna gamitin natin isang test leads. Ayan. Ayan. Mabilis din. Kaso ang problema, pangit nung tunog ng buzzer. So mabilis din siya. So okay rin siya pang ano, pang continuity. So ngayon ang pag-usapan natin itong special features niya. So meron siyang temperature o thermometer na non-contact. So pwede mo siyang pang-check ng kung gaano kalamig o gaano kainit sa pamagitan lang ng yung laser niya. Ayan. So kakaiba din yung functions nito. So meron mga IR na temperature, ganun din ito. So meron siyang IR na temperature. So meron siyang centigrade, may Fahrenheit din siya. So isi-select mo lang to. Ayan. So pag ginamit mo, di ba nagre-repair ka na, hindi mo alam na may mainit na transistor, anuhin mo lang siya. Ayan. Ano mo lang sa IR niya. Ayan, yung temperature ko is 33. Ayan. So, pang test yan ng temperature. So, ngayon, ang value nito is mas mura to di hamak doon sa 117. So, malaki ang price range ng diferensya ng ano. Pero, sa features, maraming features to. Ang lamang lang ni 117 or ni 113 is yung capacitor. Itong capacitor nito is 100 microfarad lang siya. So, bababa lang yun. So, parang ito parang nakadesign dun sa electrician, aircon tech, more on mga ganong ano siya nakadesign. Kasi hindi masyado ginagamit yung capacitance. Pero kung sa electronics, pwede mo rin siyang gamitin. Pero hindi mo siya maasahan sa capacitance measurements. Kasi nga, mababa lang yung capacitance measurement niya, which is 100 microfarad. So, parang ano lang yun, yung mga pang start up na capacitor, yung capacitor sa electric fan, sa mga motor, parang yun lang yung mga value na hindi tataas sa 100. So, yun yung parang, yung pang design, ang design nito. Overall, maganda din siya. Maganda yung malaki yung display. Ayan.
Tapos robust na rin yung pagkagawa niya. Ayan. Maganda na rin yung pagkagawa ng kaha niya. Ayan. So, ang X-Tech kasi magandang company din yan. Gawa ang may-ari niya yung Flare. So, ang Flare may sarili na rin silang mga brand ng multimeter. So, ito yung unang labas nila nung X-Tech ang brand pa. Kilala na rin sila. So, ito yung option. Kung hindi kaya yung presyohan ng ibang tester, so, pwede na to. So, kung more on air contact ka, kailangan mo yung temperature probe din to, tapos meron din siyang non-contact. So maganda to sa mga ganong linya, yung mga air contact sa electrician. So yun, sana may natutunan kayo. So once again, ito yung X-Tech 470 True RMS digital multimeter with IR thermometer. So, salamat sa panonood. Please, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat. Thank you.